Makalipas ang 3 taon matapos talunin si Mechagodzilla, nakahanap si Kong ng bago niyang tahanan sa Hollow Earth. Isang araw, hinabol si Kong ng mga galit na Ward Dogs. Dinala niya ito sa mga patibong na kanyang ginawa. Kinuha niya ang isang Ward Dog at hinati sa gitna, dahilan para matakot ang iba at tumakbo. Dahil nabalot ng mga dugo, naligo si Kong sa isang kuweba at kinain ang isang Ward Dogs pero sumakit ang kanyang ngipin. Nakarinig siya ng malakas na ungol na sinamantala ng isang reptile para agawin ang kanyang pagkain. Pinuntahan niya ang narinig na ungol sa pagkakaakalang isa niya itong kauri. Pero isa lang itong kakaibang hayop. Si Dr. Eileen Andrews, isang monarch na nagbabantay sa bawat kilos at banta ng mga Titans, ay nag-aalala kay Kong dahil sa patuloy niyang paghahanap ng kanyang mga kauri nang hindi nalalaman na siya na lang ang nag-iisa. Nang isang Titan ang umatake sa Rome, nagising si Godzilla at lumabas ito sa kanyang lungga. Tinalo niya ito gamit ang kanyang atomic breath at nagpahinga sa isang Coliseum. Sa istasyon ng Monarch sa Hollow Earth, nakasagap sila ng kakaibang signal sa lugar, kung saan ikong kinalaban ng mga Ward Dogs na nagdulot ng aberya sa kanilang kagamitan. Pumunta agad si Eileen sa Hollow Earth access point nang mabalitaan niya ito, at ipinakita sa kanya ni Hampton ang kanilang nasagap na signal sa sensor array. Sa Monarch Base Academy, nakita si Gia, anak-anak ni Eileen, na nakaranas ng pagkahilo at kusang paggalaw ng kanyang kamay, kasabay ng pagbagsak ng mga nyebes sa classroom. Nakita niya ang mga pangitain na may kinalaman sa Titan, kasabay ng paggising sa kanya ng kanyang guro. Pinuntahan siya ni Eileen na sinabi sa kanyang guro na siya na lang ang nag-iisa sa kanyang tribo na tinawag na Iwi tribe sa Skull Island. Sinabi ni Gia kay Eileen na nag-aalala siya kay Kong sa pamamagitan ng sign language at hindi siya nababagay dito sa ibabaw. Sa kanilang bahay, napansin ni Eileen na kapareho ng drawing ni Gia ang nakuha nilang signal sa sensor array. Kasabay nito ang pagsugod ng kakaibang Titan sa outpost ng Hollow Earth na nagbigay pangungot kay Gia. Pinuntahan ni Eileen si Bernie na isang conspiracy podcaster sa Florida para magpatulong sa kanya. Pumayag ito kapalit ng pagsama niya sa Hollow Earth. Bumangon si Godzilla at nakaramdam ng kakaibang senyales at nagpas siyang hanapin ang pinagmulan nito. Lumabas si Kong sa access point para ipatanggal ang kanyang masakit na ngipin na tinulungan naman ng trapper na si Dan Stevens na isang monarch veterinarian. Pinalitan niya ito ng bakal ng ngipin. Pagkatapos ay sinabi ni Bernie kay Eileen na ang signal na natanggap nila kanina ay paghingi ng tulong na nanggagaling sa Hollow Earth. Kasama si Michael at si Gia, nagpasya sila na pumunta sa Hollow Earth kasama si Kong. Nakaranas sila ng kakaibang biyahe papunta sa Hollow Earth, pero nakarating naman sila ng maayos. Nakita nila ang mga vertisigns na ibinaliwanag ni Dan na hindi ito mapanganib at sabay binuksan ang kanilang camouflage para makihalo sa kanila. Sa France, pumunta ang mga Monarch sa isang nasusunog na nuclear facility. Nakita nila si Godzilla na hinihigop ang radiation sa pasilidad. Sinugod siya ng mga jet ng Monarch, pero pinaghahampas niya lang ito na parang langaw at ginamitan ng blue energy para mapabagsak lahat ito. Ibinalita lahat ni Hampton kay Eileen ang nangyari bago maputol ang signal. Nakita at pinuntahan nila ang sira-sirang Monarch outpost at nakita ang mga katawan ng mga scientist at isang malaking bakas ng kamay na sinigurado ni Eileen na hindi si Kong ang may gawa. Samantala, umuwi si Kong sa kanyang lugar at kinuha ang isang malaking palakol at bumaba sa isang sinkhole. Nakita niya ang ilang mga bungo at mga umiilaw na kristal dito. Nakarinig siya ng malakas na ungol sa labas ng kuweba at nakita ang kakaibang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Nakita niya ang isang anino ng batang primate Titan na si Zuko. Nagulat si Kong at gustong kausapin at makipagkaibigan, pero kinagat nito ang kanyang kamay. Hinabol niya ito, pero sinugod siya ng iba pang mga apes dahilan para mabitawan niya ang kanyang palakol at gamitin ito laban sa kanya. Pero pinaramdam niya agad sa mga ito kung gaano siya kalakas. Tumalon si Zuko sa kanyang mukha pero kinuha siya ni Kong at pananghampas sa iba pang mga apes. Muntik nang mahulog sa bangin ang isa pero agad niya itong nahawakan at hinila pataas. Pero hindi pa din nagbago ang isip nito at tinangkang saksakin si Kong, pero napigilan niya ito at sinipa sa bangin. Nagawang makatakas ng isa kahit nabato na ito ni Kong sa ulo. Nagalit si Kong kay Zuko at sinabing dalhin siya sa lugar kung nasaan ang iba pang mga apes. Pagkatapos, pinakita sila Eileen na bumaba sa isang bangin. Nakapansin si Dan ng kakaibang amoy at sinabing bumalik na sila, pero sinabi ni Michael na wala siyang nakikita sa kanyang sensor at siya ang masusunod. Pero bigla itong kinain ng isang halaman. Kasabay noon ang pagdating ni Godzilla sa Spain, na ikinatakot ng mga tao at bumalik din sa dagat na sinabing papunta sa Arctic Ocean para labanan ng isang Titan na si Tiamat.
Nakita ni Gia ang lumang templo na hinihinalang galing sa tribo ng Iwi. Isang malaking statwa ni Muffer, reyna ng mga Titan, ang nakaukit sa pader. Nakakita sila ng umiilaw na insekto at pumunta sa isang bato na nagsilbing pindutan. Pinindot ito ni Gia at may mga tubig na lumabas. Sinundan nila ang tubig at napunta sila sa isang kakaibang harang. Bigla itong umilo ng hawakan ni Dan at binuksan ito ni Gia at nakita nila ang isang mahiwagang lugar. Dinala ni Suko si Kung sa malaking lawa para uminom habang kumikilos ito ng kakaiba. Biglang lumitaw sa lawa ang isang malaking brown viper at walang pag-aalinlangan na inatake si Kung. Tumakbo si Suko para tumakas, pero napigilan siya ng palako ni Kung kasama ang ulo ng brown viper. Nagpahinga siya at kinain ng malaking ahas at binigyan pa si Suko na napuponsensya sa kanyang ginawa. Samantala, pinakita ang mga monarch sakay ng isang submarine na papunta sa teritoryo ni Tiamat nang biglang may malakas na puwersa ang gumulat sa kanila. Si Godzilla, gamit ang kanyang atomic breath ay sinira ang mga yelong nakabalot sa teritoryo ni Tiamat dahilan para magising ito at labanan si Godzilla. Pinalibutan niya ang katawan ni Godzilla pero kinagat niya ang isang bahagi ng laman nito. Sinakmal niya ang ulo ni Godzilla at sinagot niya ito ng isang malakas na atake. Natalo niya ito at pumunta sa loob ng pugad ni Tiamat. Pinalibutan sila Aileen ng mga bantay sa tribo ng Iwi at dinala sila sa sentro ng lugar kung saan nakita nila ang ilang mga daan papunta sa ibabaw. Hinawakan ng reyna ng Iwi tribe ang kamay ni Gia at pinakita ang buhay ni Gia sa labas ng tribo. Pinakita sa kanila ang isang malaking kristal at nalaman nila na dito nanggagaling ang signal na natatanggap nila. Sinabing ginawa nila ito para gisingin si Godzilla at balaan para sa paparating na panganib. Sa loob ng templo, isang kakaibang tubig ang binuhos sa gitna na nagpailaw sa lugar. Nakita nila na ang lugar ay puno ng mga Iwi script na pinaliwanag ni Aileen. Noong unang panahon ay mayapang namumuhay ang mga Titan at ang mga Great Ape sa kanilang teritoryo. Pero isang masamang ape ang bumago dito at gustong sakupin ang mundong ibabaw na si Scar King. Nilabanan ito at tinalo ni Godzilla kasama ang iba pa niyang kauri at ikinulong sa masukal na parte ng Hollow Earth. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Suko ang paglalakbay nila papunta sa kanyang lugar at sa gulat ni Kung, nakita niya ang ibang mga Great Apes na matagal na niyang hinahanap. Nagalit siya nang makitang sinipa ng isa ang matandang ape. Tinulungan niya ito at hinarap ang masamang ape na nakatulog matapos ang isang suntok. Nalaman ito ng kanilang leader na si Scar King at pinuntahan si Kung. Pinagtawanan nila si Kung dahil sa kanyang bakal na ngipin. Nagalit siya kay Suko sa pagdala niya kay Kung, pero pinotektahan ito ng matandang ape. Sinipa niya ito at nahulog sa lava na ikinagalit ni Kung. Nakipaglaban siya gamit ang kanyang palakol at ang sandata ni Scar King na gawa sa tinik ng Titan na may kristal na humiwa sa kanyang kamay. Sinakal niya si Kung pero nagawa nitong makawala at ihagis si Scar King. Ginamit niya ang kristal sa kanyang sandata para gisingin ang ancient Titan na Shimo, ang may sanhi ng Ice Age, na ginawang alila ni Scar King sa pamamagitan ng kanyang kristal. Dinugahan niya si Kung ng isang malakas na ice beam dahilan para magyelo ang kamay nito. Nagawa niyang makatakas sa tulong ni Suko, pero nakuha nila ang kanyang sandata. Sinabi ni Aileen na ang paghahandang ginagawa ni Godzilla ay dahil sa paparating na panganib na dala ni Scar King. Sinabi din niya na ang tanging descendant lang ng Iwi tribe galing sa Skull Island ang magpapagising sa reyna ng mga Titan na si Muffer, ang dating kakampi ni Godzilla. Sa kanyang pagtakas, ginamit ni Kung ang kanyang mga patibong laban sa mga Great Apes na humahabol sa kanya. Kalaunan, napansin ng mga apes ang kanyang patibong at nakulong ito sa isang sulok. Nagawa pa din mahulog ng mga malalaking bato dahil sa tulong ni Suko. Tinulungan niya ang nanghihinang si Kung, pero hindi nila napansin na may isang nakaligtas sa patibong at sinundan sila nito. Nakakita siya ng daan papunta sa surface ng Earth at agad niya itong sinabi kay Scar King. Kasama si Shimo, nagsimula silang maglakbay papunta sa portal. Samantala, makikita si Gia na nakikisama sa kanyang mga katribo at sinabi ni Aileen na kung ito ang gusto ni Gia ay ibibigay niya. Ni-record ni Bernie ang kanyang mga nakikita dahil sa pagkamangha nito. Tumunog ang alarma ng lugar at mabilisan nilang binuksan ang barrel. Nakita nila si Kung kasama si Suko. Napansin nila ang sugat sa kamay ni Kung. Tiningnan at sinabi ni Dan na kailangan niyang gamitin ang Project Powerhouse, isang device na dinisenyo niya para kay Kung para gamitin sa mas malakas na kalaban. Kinuha niya ito sa Outpost 1 at dinala kay Kung. Kasama ang gamot, kusa itong kumapit kay Kung at nagustuhan niya ito. Sa kabilang banda, muling nagising si Godzilla at nagpakita ng kanyang bagong anyo. Nakita ni Suko ang grupo ni Scar King na papunta sa kanila na agad niyang sinabi kay Kung.
Sinabi ni Gia kay Kong na kailangan niya ng tulong kaya lumabas ito sa Hollow Earth at nagpakita kay Godzilla. Lumabas si Kong sa Egypt na ikinatakot ng mga tao. Naramdaman ito ni Godzilla at agad siyang pinuntahan. Sa Hollow Earth, sinimulan nila ang pagkising kay Mothra sa pamamagitan ni Gia at ng gintong enerhiya. Nagtagumpay sila at mabilisan itong umalis kasama si Gia papunta sa ibabaw kasabay ng paglikas ng mga iwi. Matapos sirain ang ilang mga istruktura, nakarating si Godzilla kay Kong na inakala niyang inaatake ang lugar. Sinuntok ni Kong si Godzilla at hinila papunta sa lagusan pero binugahan siya ng atomic breath nito. Napataob niya si Kong at nang gagamitan niya na ito ng atomic breath ay biglang nagpakita si Mothra kasama si Gia. Sinabi nila kay Godzilla ang sitwasyon at pumayag makipagtulungan kay Kong. Kasama sila Eileen, pumunta ang mga iwi sa ilalim ng pyramid at binuhusan nila ng pulang kemikal ang tubig na nagpagalaw sa mga kristal. Ginawa nila ito para pigilan ang mga kalaban sa pagpunta sa lagusan papunta sa ibabaw. Nakarating sila Scar King sa kuweba at inutusan si Shimo na huwag pagsamahin ang dalawang kristal. Kailangan nilang pigilan sila Scar King kaya biglang dumating si Dan kasama ang mga Vertisigns para kuryentehin ang mga kalaban. Sinakay niya sila Eileen at umalis sila dito kasabay nun ng pagdating nila Godzilla at kung agad inatake sila Scar King. Nagdikit ang dalawang kristal na nagdulot ng malakas na puwersa ng gravity na nagbalotang sa kanila. Muling naglaban si Kong at si Scar King habang ang isang Great Ape ay inatake sila Eileen pero pinigilan ito ni Mothra pati na rin ang iba pang mga apes. Sumali si Zuko sa laban para pigilan ang ibang mga apes sa pag-atake kay Kong. Natamaan si Godzilla ng ice beam ni Shimo, pero ginulo siya ni Mothra para makawala si Godzilla at sugurin si Shimo. Bumalik ang gravity at nahulog sila sa lagusan na nagdala sa kanila sa beach ng Brazil. Natakot at nagtakbuhan ng mga tao nang makita nila ang mga Titan. Inutusan ni Scar King si Shimo na gamitin ang kanyang ice beam sa kapaligiran at muling ibalik ang Ice Age. Pinigilan sila ng dalawa. Nagpatuloy ang laban na umasak ng madaming gusali. Dumating sa punto na pinagtulungan ng dalawa si Kong at binugahan ito ng ice beam ni Shimo. Kasabay nito ang pagkarga ng enerhiya ni Godzilla para sa kanyang atake na iniwasan lang ni Scar King. Pero naputol nito ang kanyang sandata at natanggal ang kristal na nakakabit dito. Pilit niyang kinuha ang kristal habang binubugahan siya ni Godzilla at tumalsik ito kay Kong. Inatake ni Godzilla si Shimo habang ang dalawa ay naglaban para kunin ang kristal. Dumating si Zuko at ginamit ang palakol ni Kong para wasakin ang kristal na nagdulot ng malakas na enerhiya sa paligid, dahilan para makawala si Shimo sa kamay ni Scar King. Nahuli ni Scar King si Zuko pero niligtas siya ni Kong at pinaglaruan nila ni Godzilla hanggang sa gawin itong yelo ni Shimo. Hinampas ito ni Kong sa lapag at agad na nawasak habang si Godzilla naman ay bumuga at nagpaliwanag muli ng kalangitan. Pagkatapos ng laban, ibinaba ni Mothra si Gia at sinabing gusto pa rin itong mamuhay sa ibabaw kasama si Eileen. Muling inayos ni Mothra ang barrier habang si Godzilla ay nagpahinga ulit sa Coliseum. Si